So, start tayo ng chapter 4. Topic natin is work, energy, and power. So, equation 4.1, kapag yung W or yung work yung hinahanap natin, so, ang gagamitin natin is yung equation 4.1. So, W is equals to F times displacement. So, yung F natin, yun yung force. Then, yung S natin dito is for displacement. So, when both force and displacement are not in the same direction, yung component ng force natin is parallel dun sa displacement. So, kapag naman yung force, meron siyang component dun sa direction of displacement, then yung W or yung work natin is equals to positive. So, equation 4.2, formula rin to para makuha natin yung work done by the force. So, kapag ang hinahanap natin is yung work natin and yung given is yung F or yung force applied on the body, ito yung pwede nating gamitin. So, W is equals to parenthesis F cos, then yung S is yung displacement natin. So, balikan natin yung 4.1. So, di ba dito, sa 4.1 na equation, yung work natin is equals to force times displacement. So, kapag nakita nyo sa given, may value kayo ng F and may value kayo ng S or ng displacement tsaka ng force, pwede nyong i-direct na substitute dito sa formula ng equation 4.1. Ngayon, kapag ang meron naman kayo is force lang, then, yung angle, tapos displacement, gagawin nyo yung W, which is yung work, para mahanap nyo is yung F natin para sa equation 4.2. So, F is equals to dun sa force applied on the body. Then, cos, tapos yung angle na nasa given, kung meron kayong angle. Then, displacement. So, ito yung gagamitin nating formula, equation 4.2. So, since ngayon nasa work, energy, and power tayo, yung units ng work is, di ba, yung work natin or yung W is equivalent dun sa, para mahanap siya, gagawin natin yung force, imumultiply natin sa displacement para makuha natin yung value ng W or ng work natin. So, kadalasan, ito yung mga unit ng work. So, NM or yung Newton meter or joules. So, pwede rin yung dyne times centimeter or yung erg. Then, pwede rin yung feet pag minultiply natin sa pound. So, pwede rin siyang maging unit for work. Kadalasan, dito sa mga example na may encounter natin, usually naka-Newton meter or naka-joule. So, ngayon, implement natin yung equation na na-introduce sa atin, yung 4.1 and 4.2. So, example 4.1, how much work is done by the gravitational force on a 2 kg box drop from a shelf of 2.00 m high. So, gagawin natin, tingnan muna natin yung ano yung magiging itsura ng drawing. So, yung M natin is equals to 2 kg. Ngayon, yung S natin or yung displacement natin or yung height is equals to 2.00 m. So, since alam naman natin na yung gravitational force is may value na
9.8 ms squared. So, pwede na natin ma-solve yung example 4.1 natin. So, sa solution, gamitin natin yung equation 4.2. So, formula. So, W is equals to mg cos, then yung angle, kung may angle tayo, then meron din tayong S or yung displacement natin. So, apply natin. M natin, ang value is 2 kg. Ngayon, M times G kasi yung nakalagay. So, yung G is yung gravitational force natin. Yung value niya is 9.8 ms squared. So, since yung sa cos natin, yung angle natin is 0 degrees. So, cos 0 degrees yung lalagay natin. So, for S, yung value ng S natin is 2.00 m. Ngayon, final answer, i-solve lang natin yung 2 times 9.8 times cos 0 degrees times 2m. So, final answer natin is, yung work natin or yung W natin is equals to 39.2 Newton meter or 39.2 joule. So, yan yung final answer para sa example 4.1 natin. Yung ginamit nating formula is yung equation 4.2 na yung W is equals dun sa mass times gravitational force. Then, yung cos na angle natin, then mumultiply natin sa S or displacement. So, try natin example 4.2. So, a football player kicks a ball with a force of 2.50 times 10 raised to 2n, then applied 35 degrees above the horizontal. So, the amount of work done is 8.50 times 10 raised to 3 Nm or Newton meter. What distance did the ball move? So, dito, ang gagawin natin, so, lagay muna natin yung mga meron na sa given. So, yung W daw natin is equals to 8.50 times 10 raised to 3 N. So, yung F natin is 2.50 times 10 raised to 2n. Tapos yung angle natin is cos 35 degrees. So, ang hinahanap natin is yung S or yung displacement natin. Or kung ano yung distance. So, displacement or yung distance ng ball. So, formula natin is equation 4.2. So, sa equation 4.2, iti-twist lang natin yung formula. Ngayon, since S yung nawawala, gagawin natin, S is equals to W over F cos, tapos kung ano yung angle natin. Para makuha natin yung value ng distance or displacement para sa example 4.2. So, solve natin. Wait lang. So, ito, diba sabi natin, S is equals to W over F, then parenthesis cos angle. Tapos, meron tayong answer na, yung W natin kasi, based dun sa given, is 8.50 times 10 raised to 3 Newton meter. Over, yung F natin, yung value niya is 2.50 times 10 raised to 2 Nm. So, cos 35 degrees.
Ngayon, kapag sinolve natin siya sa cycle, magiging final answer natin. So, para sa taas na part is 850 over yung nasa baba is 250. Tapos, yung cos 35 degrees is 0.819. So, final answer is 41.5 m. So, same lang yung naging final answer natin. So, 41.5 m. Ang ginamit natin is yung formula ng equation 4.2 wherein kapag kayong S yung nawawala, ang gagawin natin is W over F, then cos, then yung value ng angle natin. So, try natin yung example 4.3. So, Mary Jane pulls a sled along a snowy path on level ground with her little brother Joseph riding on the sled. The total mass of Joseph and the sled is 26 kg. The cord makes an angle of 20 degrees with the ground as a simplified model. Assume that the force of friction on the sled is determined by, ang ingay ng guinea pig, sorry. So, determined by coefficient of kinetic friction of 0.16 even though the surfaces are not dry. So, some snow melts as the runners slide along it. So, if yung sled natin, nag-move siya ng 120 m along the path na may constant speed of 3 km per hour, meron tayong tatlong hahanapin. So, find A, yung work done by Mary Jane. So, yung pangalawa is yung work done by the ground on the sled. Then, yung pangatlo is yung total work done on the sled. So, pagsasamahin natin yung answer sa A at B para makuha yung C. Ngayon, focus tayo dun sa A natin, yung work done by Mary Jane. So, punta tayo sa figure 4.7a. So, dito, makikita natin yung forces na nag-a-act dun sa sled. Since, based dun sa example, yung force na nag-a-act dun sa sled na sinasakyan ni Joseph. So, dito, makikita natin yung value ng N, yung kinetic friction, or yung F sub K, then mg, tapos yung tension or yung T natin. Para naman dito sa figure 4.7b, pinapakita natin dito yung Newton's first law of motion. So, ito na yung free body diagram natin na nagawa. So, dito makikita natin yung X and Y axis natin. So, 'di ba sabi natin pagka nasa X axis tayo, cos yung gamit natin. So, pag nasa Y is sin. So, makikita natin yung kinetic friction, then yung mg natin. So, kung yung angle is indicated na, wait lang, double check lang natin. So, angle of 20 degrees. So, angle natin is 20 degrees. So, based naman dito, makikita rin natin yung angle is equals to 20 degrees. So, ngayon, since na-analyze na natin, dalawa yung i-consider natin. Diba, based dun sa chapter 3, yung Newton's first law of motion, i-consider natin yung F sub X and yung F sub Y. So, ganun yung gagawin natin dito para makuha natin yung value ni A. So, diba, F sub X, naka-cos tayo. Then, yung angle, ima-minus natin sa kinetic friction. Ngayon, sa F sub Y, yung sign natin is ima-minus natin dun sa mass times
gravitational force plus N is equals to 0. So, combine natin yung, asa na yun? So, combine natin sila, yung cos tsaka yung sin, kasi pareho natin kailangang i-consider yung f sub x and f sub y natin. So, para sa part na to, punta lang tayo sa formula. Wait lang. So, ito yung formula natin para mas maintindihan. So, 'di ba sa A, ang hinahanap natin is yung T or yung tension. So, ko-cover natin yung f sub x. Para sa f sub x, yung value is yung cos. Then, kung ano yung angle, i-add natin yung coefficient of kinetic friction natin. Tapos, sa sin naman, i-cover natin yung f sub y. So, sin, then yung angle niya, ma-minus natin yung coefficient of kinetic friction, then ita-times natin yung mass times gravitational force natin. So, kung i-rewrite natin tong formula, since T yung hinahanap natin, so T is equals to coefficient of kinetic friction, then yung M natin, ita-times natin sa gravitational force, over coefficient of kinetic friction, then sin, tapos kung ano yung angle, plus cos, then kung ano yung angle. So, substitute natin sa formula yung mga value na meron na tayo or yung mga nandun sa given. So, yung coefficient ng kinetic friction natin, since based dun sa given, ang value niya is 0.16. I-multiply natin yun sa mass, which is 26 kg. Then, ita-times natin sa gravitational force, which is 9.80 meter per m squared. So, yun. Di-divide natin sa coefficient of kinetic friction na may value na 0.16. Tapos, times sin 200 degrees. Kasi, diba, yung sa given natin, sa given details, yung angle natin is equals to, bakit 200? Sorry, 20 pala. 20 degrees. So, 20 degrees yung gagamitin natin for sin and cos. So, cos 20 degrees. Pag sinaycle natin itong buong to, so, coefficient of kinetic friction times mass times gravitational force over coefficient of kinetic friction, then sin 20 degrees plus cos 20 degrees, makukuha nating final answer is 41N. So, yung T natin, ang value niya is 41N. So, nakuha na natin yung letter A, which is T is equals to 41N. Ngayon, punta naman tayo sa W sub T. So, W sub T or yung letter B na sinosolve natin. So, gamit tayo ng formula. So, W sub T is equals to T cos, tapos yung angle, then yung x natin. So, balik lang tayo dito sa given details. Based dito sa given details, ang value ni x is 120m. So, yun yung ilalagay nating value. Ngayon, yung cos angle natin, ang value ng angle natin is 20 degrees based dun sa given details. Ngayon, yung 41, since nakuha na natin yung value ni T, T is equals to 41N, diba? So, ngayon, yung T natin, pwede na nating i-substitute yung value niya, which is 41N. So, multiply lang natin. W sub T is equals to T cos,
then angle, tapos imumultiply natin sa x. So, final answer is 4,623.288J. Kasi naka 3 decimal places tayo kapag sa final answer dito. So, 4,623.288J o joule. So, yan. Tayo po ata tong part na to, yung sa 4,600J. Pero pag double check ninyo, 41 times cos 20 degrees times 120 is magiging 4,623.288J yung answer. So, yung W sub T natin is equals doon sa answer na to. So, meron pa tayong isang kailangan. So, nakuha na natin yung final answer para sa A. Nag-start tayo dun sa 41N para makuha yung T. Ngayon, para ma-directly substitute na natin yung W sub T, ginawa natin is yung formula ng T, cos, tapos kung ano yung angle, ta-times natin dun sa X natin. So, W sub T, final answer natin para sa kanya is yung value na 4,623 times, 4,623.288J. Ngayon punta tayo sa part B. So, sulat lang ulit natin yung given detail. So, 'di ba alam na natin T natin is 41N. Yung angle natin is 20 degrees, yung X natin is 120. So, formula natin para makuha natin yung tanong sa letter B. So, yung W sub F, ang formula na gagamitin natin is negative kinetic friction. So, negative yung magiging kinetic friction natin kasi merong negative sa formula. Tapos, pag sinimplify natin, itong naka-highlight na green, ito na yung pinakagagamitin natin. Since yung T natin, 'di ba, kanina ang value ng W sub T is equals to 41N. Ngayon, lalagyan natin ng negative sa harap. So, negative 41N. Mumultiply natin sa cos. Then, kung ano yung angle, which is 20 degrees. Then, mumultiply natin sa value ni X. So, value ng X ay 120M. So, magiging final answer natin is 4,623.288J or joule. So, nalaman na din natin yung value ng W sub F natin. Ngayon, for letter C, yung W total or yung W sub total, i-add lang natin yung value ng A tsaka B na nakuha natin. So, yung W sub T plus W sub F, makukuha nating final answer is 0. Kasi, pagka ipag-a-add natin yung positive and negative, then same yung value nila, ang sagot natin is magiging 0. So, yung W sub total is 0. Yung W sub F is negative 4,623.288J. So, yung W sub T naman is 4,623.288J. So, ayan. Nakuha na natin yung final answer para sa A, B, and C. Punta tayo dito, yung mga equation. So, equation 4.3, ginagamit natin if yung F natin is yung nawawala. So, kung ang given sa atin is yung mass and acceleration, pwede nating mahanap yung F using equation 4.3. Ngayon, sa equation 4.4, ginagamit natin to kapag yung acceleration yung nawawala. So, kung dun sa given, makikita natin yung final speed or yung V sub F minus yung initial speed na V sub I. Then,
alam natin yung distance traveled by the object, pwede nating magamit yung equation 4.4. So, kapag acceleration yung hinahanap and available yung mga initial and final speed, tapos yung distance traveled, masasolve natin kung ano yung A or acceleration. So, meron din tayo dito na formula na nanggaling sa kinetic energy. So, yung KE natin is equals dun sa kinetic energy. So, para dito, ang formula natin is 1/2 mv squared. So, yun yung formula na gagamitin natin kapag ma-encounter natin si KE or kinetic energy. So, ngayon, meron tayong example 4.4. So, basahin muna natin siya. Example 4.4, determine the kinetic energy of 625 kg roller coaster car that is moving with a speed of 18.3 meter per second. So, gagawin natin, yan. So, gagawin natin is yung details, kunin natin dun sa example 4.4. So, details. Yung M natin is equals to 625 kg. Yung speed natin or yung V natin is equals to 18.3 meter per second. So, substitute lang natin directly dun sa kinetic energy na formula, which is yung 1/2 mv squared is a substitute natin. So, value ng M is 625, value ng V is 18.3. So, directly substitute natin, makukuha nating final answer is 1.05 times 10 raised to 5 J, or pwede rin naman, yung sagot natin is, wait lang. So, ito, pwede rin naman ganito. 1/2 times 625 kg times 18.3 raised to 2. Magiging answer, diba, is 104,653.125. So, kapag isi-simplify natin, pwede na nating i-round up yung 4 magiging 5, then magiging raised to 5 na lang. Kasi, isi-simplify natin. So, yung 104,653.125 pwedeng maging 1.05 times 10 raised to 5J. So, meron pa tayong isang i-consider, diba? Tapos na tayo sa kinetic energy. So, ang formula niya is yung equation 4.5, which is 1/2. Then, ita-times natin sa mass and dun sa V squared natin para makuha natin yung kinetic energy. Punta tayo sa potential energy. So, scroll lang natin. Potential energy, equation 4.6. So, formula natin is mass times gravitational force times yung H natin. So, try natin siya dito sa example 4.5. So, a car is loaded with a brick and is pulled at a constant speed along an inclined plane to the height of a seat top as shown in figure 4.10. So, ito yung visual representation. So, if yung mass is loaded ng 300 kg and yung height is 0.450 m, ngayon, tinatanong dito is ano yung magiging potential energy nung loaded cart dun sa height na 0.450 m.
Kaya ganito yung drawing natin dun sa figure 4.10. So, gawin natin is yung equation 4.6 since ang hinahanap natin is potential energy. So, potential energy, formula natin is equation 4.6. Yung M natin is equals to 300 kg. Gravitational force is 9.8 ms squared. Then, H natin, yung value is 0.450 m. So, apply natin. Formula ng potential energy, mass times gravitational force times H. So, 300 kg times gravitational force na may value 9.8 ms squared. Then, times natin yung H, which is yung ating 0.450 m. So, makukuha na natin yung final answer directly. So, final answer is 1,323 J or Joule. So, yan yung final answer natin. So, nakuha na natin yung final answer para sa 4.5. So, ito, mapapansin natin, meron tayong equation 4.7. Dito, para makuha natin yung total ng work done or yung W subtotal, gagawin natin is yung kinetic energy na final and kinetic energy na initial. So, pagma-minus lang natin. So, kinetic energy na final, ima-minus natin sa kinetic energy ng initial. So, yun yung equation 4.7. Equation 4.8 naman, kapag ka W subnet yung hinahanap, ganito din yung gagawin. So, kinetic energy na final minus kinetic energy ng initial. Sa 4.9, kapag ka W yung hinahanap, so, gagawin natin is yung integration ng x1 to x2. Then, yung f natin, times natin yung x dx. So, yan yung para sa equation 4.9. So, punta tayo sa equation 4.10. Kapag ka eto, ginagamit natin yung equation 4.10 kapag yung force natin is nagre-required ng stretch yung spring or to stretch the spring. So, ito yung ginagamit. So, force required to stretch a spring. So, equation 4.10 yung gagamitin natin. So, yung F sub x natin is equals to doon sa kx. So, yung x dito, ibig sabihin niya is yung positive for stress and negative para naman sa compression. So, yung value ng x dito sa formula ng equation 4.10. So, try natin isolve yung example 4.6. So, identify muna natin kung ano yung mga important dito sa example details natin. So, gagamitin nating formula is yung equation 4.10. So, F natin is equals to 600N. Tapos, yung X natin is equals to 10 cm. Ngayon, yung 10 cm, i-convert natin into m. So, pag kinonvert natin, magiging negative 0.01 m. Yung F natin, naging negative 600N kasi kinompress natin siya. Kaya parehong negative yung value ng F and X. So, formula natin, since dito, given na yung value ng F and X natin,
Ngayon, ang nawawalang value is yung K. So, para makuha natin yung K, ang gagawin natin sa formula, so K, kasi yun yung hinahanap, diba? So, K is equals to F over X. So, since alam na natin yung value ni F tsaka ni X, since nasa given naman yon, then naka-negative kasi may compression. So, negative 600 over negative 0.1 M, makukuha natin yung 600 Newton per meter. So, yun yung final answer natin. So, in-apply natin is yung 4.10 na equation para makuha natin yung final answer. So, dito, in-apply naman natin yung equation 4.9. Diba, ang formula is yung may integration from x1 papuntang x2. So, yung value ng F natin, nasa given, 600 Newton meter. Tapos, yung x dx natin. Ngayon, 600 nm, gagawin natin over 2 kasi pag dinerive natin yung 600 nm x dx, magkakaroon tayo ng x squared over 2. So, bababa natin yun, magiging 600x raised to 2, then over 2. So, makukuha nating answer is 300. Ngayon, since yung value nung ating atin is negative 0.1 M, ma-minus natin yung 0. So, magiging final answer is 3 Newton per meter. So, 3 Nm. Ginamit natin is equation 4.9. Nag-integrate tayo. Tapos, nag-arrive tayo sa final answer na 3 Nm. So, meron tayong tinatawag na law of conservation of mechanical energy. So, kapag yung potential energy, in-add natin sa kinetic energy, magkakaroon tayo ng constant. Ngayon naman, kapag sa equation 4.11, pag yung potential energy na sub 1, i-add natin kay kinetic energy na sub 1, so magiging equal siya sa potential energy sub 2 plus kinetic energy sub 2. So, ganun yung logic. Ganun din yung mangyayari sa pangatlo, yung mgh sub 1 plus 1/2 mv sub 1 raised to 2. Magiging equal naman siya dun sa mgh sub 2 plus 1/2 mv sub 2 raised to 2. So, ito yung mga rules in terms sa law of conservation ng mechanical energy. So, for the last example, example 4.6, study the solution in determining kinetic energy and potential energy. So, T is equals to 0, 0S, then T is equals to 1S. So, dalawa yung i-compute. Ngayon, hahanapin natin yung potential and kinetic energy. Tapos, yung mass natin is 1 kg. Gravitational force is 9.8 ms squared. So, try muna natin yung una. Implement natin yung T or yung time is equals to 0S or 0 seconds. Ngayon, yung sa object, 7.4
m from the ground. So, 7.4 m from the ground. Tapos, solve natin siya. Gagawin natin since pwede natin gamitin yung equation 4.6 and 4.7 para makuha natin yung potential and kinetic energy. So, i-apply natin muna yung para sa punta tayo sa solution. So, apply natin yung equation 4.6 and equation 4.7. So, potential energy and kinetic energy. So, sa potential energy na naka-sub-zero, gagawin natin m times g times h yung formula niya. So, 1 kg, yun yung m natin, yung 9.8, yun yung gravitational force. Then, yung h natin is yung 78.4 m. Ngayon, pagka tinotal natin, makukuha natin yung 768 j. Para naman makuha yung kinetic energy, solution natin is 1/2, imumultiply natin yung m, then v squared. So, value ng m natin is 1 kg, multiply natin sa value ng v sub 2, which is 0. So, pag minultiply natin, final answer natin for ke sub 0 is 0. Ngayon, to get the total mechanical energy or yung TME natin, TME sub 0, gagawin natin is i-add natin yung potential energy or yung PE sub 0 plus yung KE or yung kinetic energy sub 0 para makuha natin yung total ng mechanical energy. So, value ng PE sub 0 is 768J. So, 768J, i-add natin dun sa value ng KE sub 0, which is 0. So, magiging answer natin sa TME sub 0 is 768J. So, kapag ka 1 naman, so, punta tayo. Kapag ka 1, gagawin natin formula mg, tapos yung h sub 0 or yung initial natin ng h, ima-minus natin dun sa h sub 1 para makuha natin yung potential energy sub 1 natin or yung PE sub 1. So, para naman makuha natin yung KE sub 1 or yung kinetic energy sub 1 natin, ang gagawin natin is 1/2, then value ng m, ta-times natin sa v, tapos yung ta-times natin sa v sub 1, then naka-raise to 2. So, para makuha natin yung TME sub 1, so yung total mechanical energy, i-add lang natin yung sagot natin ng potential energy sub 1 plus kinetic energy sub 1. So, try natin. Formula, ito yung mga formula, yung una nating binasa. Ngayon, i-substitute natin yung values. So, start tayo sa potential energy sub 1 or yung PE sub 1. So, value ng M natin is 1 kg. Value ng gravitational force is 9.8 ms squared. Then, value ng ating H sub 0 is yung 78.4 m. Ngayon, yung H sub 1 is 4.9 m. So, magiging final answer natin sa PE sub 1 is 720J. Ngayon, punta tayo sa kinetic energy, sa KE sub 1. So, KE sub 1 is equals to 1/2. Then, imumultiply natin yung M natin or yung mass, value niya ay 1 kg times gravitational force na 9.8. So, makukuha natin yung 48J. Ngayon, yung total mechanical energy, i-add lang natin yung potential energy sub 1 and yung kinetic energy sub 1. So, 720J
plus 48J. Makukuha natin yung final answer na 768J. So, ganon, mag-solve ng potential energy, kinetic energy, and total ng mechanical energy. So, ito yung with respect dun sa summary ng table. 'Di ba ang na-solve natin is yung una na may time na 0, tsaka 1. So, ganun din yung process pag-change or pag-solve natin sa time na 2 hanggang 3 at 4. So, ito lang yung formula na gagamitin natin. So, next is yung 4.7 natin. So, sa 4.7, a mountain climber makes a vertical descent on a sloppy trail of 78.1 m high. Unable to control his speed, he rolls down this trail and was lucky enough not to hit any tree. So, what is his speed at the bottom of the trail? So, formula natin, gagamitin natin since V sub F yung hinahanap natin, pwede na natin directly ma-solve to by using the formula V sub F is equals to square root ng 2 times gravitational force, then yung H natin na initial. So, substitute natin. So, square root of 2, value ng G is yung 9.8 ms squared. Yan yung gravitational force. Then, ita-times natin sa 78.0 m, which is yung ating H sub I. So, final answer is 39.1 ms. So, example, asa na yun? So, second to the last na example 4.8. So, 1,200 kg jeepney traveling at 20 ms skids to a stop on a level road in a distance of 25.0 m. Ngayon, ang pinapahanap sa atin is yung average ng kinetic friction force acting on the car as it stops. So, formula natin pagka ang pinapahanap is yung average ng kinetic force. So, sorry, kinetic friction pala, hindi force. So, pag average ng kinetic friction, formula na gagamitin natin is yung kinetic friction force is equals dun sa mv squared over 2s. So, tingnan natin kung nasa given. So, yung s natin, ang value niya is 25.0 m. Ngayon, yung m natin or yung mass natin is 20 kg. Tapos, yung v natin is 20 ms. So, directly, pwede na natin masubstitute dun sa kinetic friction force na formula. So, kinetic friction force is equals to mv squared over 2s. So, substitute natin. M is equals to 1,200 kg. Then, times natin dun sa V raised to 2, which is 20.0 ms raised to 2 over 2. Tapos, value ng S natin is 25.0 m. So, 2 times 25.0 m. So, final answer natin is 9.6 times 10 raised to 3 n. So, ngayon, nakuha na natin yung kinetic friction force na hinahanap natin, which is 9.6 times 10 raised to 3 n.
So, for power, pwede natin gamitin yung equation 4.12 pag ang hinahanap natin is yung average power or yung P sub AV. So, gagawin natin is yung work, di-divide natin sa time. So, kapag ka naman ang hinahanap natin is hindi constant yung work, yung P natin is equals to dW over dt. So, equation 4.13. So, equation 4.14, kapag yung power natin is equals dun sa F, imumultiply natin sa ds over dt. Then, kapag ka-average ng power, pwede natin gamitin yung 4.15, which is F muna, then V average, para makuha natin yung P sub average or yung average ng power. So, dito, in summary, yung average ng power is power equals to work over time. So, pagka isi-simplify pa natin, so, sa work, force times displacement, diba? Over time. Ngayon, force times velocity, yung pinaka simplified. So, try natin yung last example, yung 4.10 natin. An elevator carries 10 passengers every minute from the first floor of the department store to the second floor. The second floor is 8.0 m above the first floor. The average passenger's mass is 52 kg. So, determine the power requirement of the elevator in order to carry this number of passengers in a given amount of time. So, solution natin, P/Av or yung average ng power requirement, yung kailangan natin. So, sulat natin, formula is equals to yung P/Av, diba? Hinahanap. So, F, then D over T. So, diderive natin. So, value ng F natin is equals to 10. Based dun sa given kasi 10 passengers. Ngayon, M natin is equals to 52 kg. Gravitational force is equals to 9.8 ms squared. Tapos, yung value ng D natin is 8 m above. So, highlight lang natin above the first floor. So, D natin is equals to 8.0 m. Then, elevator, every minute. So, meron tayo ditong minute. So, wait lang. Dito na lang natin ilagay. So, 1 min is equals to 60 seconds. So, kinonvert natin yung 1 minute into 60 seconds. Ngayon, pwede na natin i-implement dito sa formula natin. So, value ng F natin is 10. Tapos, since hindi natin alam pa yung D, so, gagawin natin para makuha yung D is mass. Tapos, ito ay D. So, since mgd, tapos over T, pinaka-solution natin, lagay ko na lang sa baba. So, value ng
F is 10. Value ng M is 52, diba? 52 kg. Value ng gravitational force is 9.8 ms squared. Tapos, times natin yung value ng D is 8.0 m. Tapos, i-divide natin siya sa T. So, sa 1 minute, pag kinonvert natin into seconds, so, magkakaroon tayo ng 60 S. So, input natin sa cycle, makukuha natin yung 679 na answer. Ngayon, ito na yung final answer natin. So, ibabox natin yung 679 na answer. So, nakuha na natin yung pinaka-answer natin para sa example 4.10. So, dito nag-e-end yung chapter 4 natin na may lesson about work, energy, and power.